Nakatayo ako habang malamig na nakatingin sa huwad na nobyang ngayoy nakaluhod nagmamakaawa at walang-wala na sa buhay. Walang emosyong inihagis ko ang mga dokumento ng bangkarota. Sa kanyang basang mukha, pinapanood ang tuluyang pagguho ng kanyang mga kasinungalingan. Ngunit sa likod ng aking isip isang tanong, ang nananatiling walang sagot. Bakit ang huling pangalang sinambit niya, bago siya tuluyang bumagsak, ay ang pangalan ng aking yumaong ama? Ang nikmap ay, ang mga alaalang iyon ng tagumpay ay matagal pa bago mangyari. Sa mga sandaling ito, ang tanging naririnig ko ay ang matinis at nakakapasong boses na dumuduro sa aking pagkatao. Huwag kang mag-ilusyon na nababagay ka rito. Isa ka lang hamak na empleyada na pinulot sa kalsada. Ako ang papakasalan niya at ikaw ang maglilinis ng sapatos ko mamaya pagkatapos ng seremonya. Ang mga salitang iyon ay nagmula sa bibig ni Bianca, ang babaeng nakasuot ng kumikinang na puting gown, habang mahigpit niyang pinipilipit ang aking braso sa isang madilim na sulok ng Grand Ballroom. Pilit niya akong itinutulak palayo sa pinto ng bulwagan upang hindi ko maabala ang gaganaping engagement toast. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nagkukunwaring inosente at mahina sa harap ng madla, ngunit isang mabangis na ahas sa likod ng mga nakasarang pinto. Bago pa ako makasagot, isang event organizer ang lumapit ng nagmamadali padarag na inabot sa akin ang isang basang basahan. Miss, pakipulot naman ang mga basag na kristal doon sa gilid para hindi matapakan ni Ma'am Bianca mamaya, bilisan mo na. Utos nito habang inaalalayan ang nag-iinarte at nagpapabiktimang nobya. Wala na akong oras para pansinin ang pang-aalipusta nila. Mula sa aking kinatatayuan patungo sa nagliliwanag na entablado, nakita ko si Don Gabriel Montenegro na itinaas na ang kristal na baso ng champagne para sa isang talumpati. 10 segundo na lang bago lumapat sa kanyang labi, ang lason na nakita kong isinilid kanina ng isa sa mga tauhan ng kanyang tiyuhin. Ang lasong iyon ay walang kulay, walang amoy, at kayang patigilin ang tibok ng puso sa loob lamang ng 1 minuto. Malamig kong binitawan ang basahan at bahagyang ngumiti kay Bianca. Sana ay magkasya ang mga paa mo sa sapatos na ipapalinis mo sa akin. Mahina ngunit madiin kong sambit bago ko siya marhas na tinabig gamit ang aking balikat upang makadaan. Naglakad ako ng mabilis patungo sa entablado. Bawat hakbang ko ay kalmado, tila ba naglalakad lamang sa isang tahimik na pasilyo, ngunit ang aking isip ay nagkukwenta ng bawat galaw at distansya. Hinawi ko ang mga naguguluhang bisita at mga gwardiya nang hindi man lang nagtataas ng boses. Walang sigaw, walang iskandalo. Nang marating ko si Gabriel, nasa tapat na ng kanyang bibig ang baso ng kamatayan. Walang pag-aalinlangang hinawakan ko ang batok niya, inilapit ang aking mukha, at mariin siyang hinalikan sa harap ng daan-daang kilalang tao sa buong Maynila. Narinig ko ang sabay-sabay na singhap ng mga bisita at ang sunod-sunod na pagbasag ng mga nahulog na baso sa sahig, ngunit ang buong atensyon ko ay nasa pag-agaw ng likidong lason mula sa kanyang bibig gamit ang sarili kong mga labi. Kasabay nito ay ang palihim kong pagpasa ng kapsula ng panlunas na kanina ko pa nakatago sa ilalim ng aking dila ng patago sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng ilang segundong tila huminto ang pag-ikot ng mundo, buong lakas ko siyang itinulak palayo. Iniangat ko ang aking kamay sa kanyang dibdib upang pilitin siyang lulunin ng panlunas habang patago kong iniluluwa ang lason sa isang maliit na panyong hawak ko sa kabilang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel, hindi dahil sa halik, kundi dahil sa matapang na epekto ng gamot na dumaloy sa kanyang sistema. Unti-unti siyang nanghina, nawalan ng malay at bumagsak sa malamig na marmol ng entablado. Nagkagulo ang buong ballroom. Tumakbo papalapit si Bianca na umiiyak ng napakalakas, lumuluhod at desperadong niyayakap si Gabriel. Anong ginawa mo sa kanya? Isa kang baliw, pinatay mo ang nobyo ko. Matinis niyang sigaw, pilit na ginagawang biktima ang sarili habang tinuturo ako ng nanginginig na daliri upang kunin ang simpatiya ng lahat. Agad akong pinalibutan at dinakip ng mga naglalakihang gwardiya ng pamilya Montenegro. Mahigpit nilang pinilipit ang aking mga braso patalikod, ngunit hindi ako pumalag o nagmakaawa. Wala akong itinagong takot. Malamig ko lamang na pinunasan ang gilid ng aking labi gamit ang aking balikat.
Tumingin ako ng diretso kay Don Emilio, ang tiyuhin ni Gabriel, na nakatayo malapit sa entablado. Ngunit sa halip na magpakita ng galit o pag-aalala, nakita ko ang isang mabilis na pagngisi sa mga labi ng matanda bago siya sumigaw at nag-utos na tumawag ng ambulansya. Bakit siya ngumisi? Alam ba niyang ililigtas ko si Gabriel? O bahagi rin ng kanyang maitim na plano ang pag-ako ko sa kasalanang ito? Kinaladkad nila ako palabas ng bulwagan. Ang huling naramdaman ko bago ako ikulong sa isang madilim at malamig na silid sa ilalim ng mansyon ay ang magaspang na paghila nila sa aking kwelyo na naging dahilan upang tuluyang maputol ang aking ID lace. Ito ang tanging katibayan ng aking simpleng buhay noon at ngayon ay tuluyan na itong nawasak. Lumipas ang ilang oras sa loob ng nakakabinging katahimikan ng kwartong iyon. Wala akong ibang naririnig kundi ang mabigat na paghinga ko habang hinihintay ang hatol sa aking mga ginawa. Unti-unting bumukas ang mabigat na pinto ng kwarto. Inasahan kong mga gwardya ang papasok upang tapusin ang buhay ko at itago ang ebidensya, ngunit ibang figura ang bumungad mula sa liwanag ng pasilyo, si Gabriel. Gising walang anumang bakas ng lason sa kanyang katawan at pumasok ng mag-isa. Bago pa ako makapagsalita o makatayo naramdaman ko ang malamig na bakal ng baril na itinutok niya ng direkta sa aking noo. Isang maling galaw, Isabella, at ito na ang huling araw mo. Malamig niyang banta ang kanyang mga mata, ay puno ng matinding pagdududa, galit at paghahanap ng kasagutan. Ang lamig ng baril na nakadikit sa aking noo ay tila yelong pumapaso sa aking balat. Nanatiling matatag ang aking paningin, hindi kumukurap sa harap ng dulo ng baril na tila humahalik sa aking balat. Ang lamig ng bakal ay hindi kasing lamig ng dugong dumadaloy sa aking mga ugat. Sa bawat segundo ng katahimikan, naririnig ko ang marahas na pagtibok ng puso ni Gabriel, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa naglalagablab na kalituhan. Babaan mo ang armas mo, Gabriel. Masyadong mahal ang balang iyan para sayangin sa isang taong nagligtas lang sa hininga mo. Malamig kong sambit. Walang panginginig sa aking boses, tanging purong luhika na tila isang talim na humihiwa sa tensyon ng silid. Bahagyang kumitid ang kanyang mga mata. Ligtas pinahiya mo ang pamilya ko sa harap ng buong Maynila. Hinalikan mo ako para lasunin, at ngayon ay sasabihin mong iniligtas mo ako, huwag mo akong gawing tanga. Bago pa ako makasagot, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas, lumilikha ng isang malakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa pader. Pumasok si Bianca, ang kanyang puting gown ay gusot-gusot na, at ang kanyang mga mata ay namumugto sa peking luha. Mabilis siyang lumapit kay Gabriel at kumapit sa braso nito, tila isang linta na naghahanap ng proteksyon. Gabriel, darling, bakit kinakausap mo pa ang babaeng iyan? She's a monster. Muntik na akong mawalan ng malay sa takot dahil sa ginawa niya. Humagulgol siya ng malakas, itinatago ang kanyang mukha sa balikat ni Gabriel. Ipapulis mo na siya, please. O kaya hayaan mo na ang mga tauhan ni Tito Emilio na itapon siya sa kung saan. She's dangerous for our family. Tiningnan ko si Bianca ng may halong pagkadiri. Ang kanyang pag-arte ay sapat na para sa isang mababang kalidad na teleserye, ngunit mukhang epektibo ito sa mga taong bulag sa katotohanan. Hindi ako nagpadala sa kanyang drama. Marahan kong inabot ang bulsa ng aking punit na uniforme at inilabas ang isang maliit na babasaging fial, ang panyong may lason na kanina ko pa maingat na itinago. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa sa pagitan namin ni Gabriel. Ipasuri mo ang likidong iyan sa laboratorio mo, Gabriel. O mas mabuti ipasuri mo sa iyong nobya na biglang namutla ngayon, wika ko habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Bianca. Iyan ang lasong kinuha ko mula sa baso mo bago mo pa ito malunok. Isang patak lang yan, at kahit ang pinakamayamang ospital sa bansa ay hindi ka kayang ibalik sa buhay. Napatigil sa pag-iyak si Bianca. Ang kanyang mga balikat ay tumigas at ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa takot na mabisto. Nakita ko ang isang mabilis na sulyap niya sa pinto, tila naghahanap ng paraan para makatakas sa mga matatalim kong salita. Anong pinagsasabi mo, gawa-gawa mo lang yan? Depensa ni Bianca, ang kanyang boses ay tumaas ng isang oktaba. Gabriel, don't listen to her. Sinungaling siya. Tumahimik ka, Bianca, putol ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad.
Ibinaba niya ang kanyang baril, ngunit hindi pa rin inaalis ang kanyang paningin sa akin. Sa gitna ng aming pagtatalo, pumasok si Don Emilio. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na bumalot sa silid. May hawak siyang baston na tumatama sa sahig sa bawat hakbang lumilikha ng isang mabigat at regular na ritmo sa katahimikan. Gabriel, anong kaguluhan ito? Bakit buhay pa ang babaeng ito? Tanong ng matanda. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagkukunwari. Tumingin siya sa akin ng may malalim na puot. Nasisira na ang pangalan ng ating pamilya. Ang hiya ng mga Montenegro ay hindi dapat mabalasubas ng isang hamak na estranghero. Kailangan na itong matapos dito. Ipaligpit na siya bago pa makarating ang balita sa media. Lalong humigpit ang kapit ni Bianca sa braso ni Gabriel, tila nakuha ang kakampi na kailangan niya. Tama si Tito Emilio. Gabriel, isipin mo ang reputasyon natin, isipin mo ang engagement natin. Humarap ako kay Don Emilio, hindi nagpapakita ng kahit katiting na takot sa makapangyarihang matanda. Ang hiya ba ang inaalala mo, Don Emilio? O ang katotohanan na ang laso na dapat ay pumatay sa pamangkin mo ay nabigo dahil sa akin? Natahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Bianca at ang mahinang ugong ng aircon sa paligid. Nakita ko ang pagtatagis ng bagang ni Don Emilio, isang senyas na tumama ang aking mga salita sa kanyang sikmura. Tumingin si Gabriel sa fiel na nasa mesa, pagkatapos ay sa akin at huli sa kanyang tiyuhin. Isang malalim na buntong hininga, ang kumawala sa kanya, tila isang pasya ang nabuo sa kanyang isip na ikabibigla ng lahat. Hindi siya aalis na anunsyo ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang pinal na hatol. Sabay na sigaw ni na Bianca at Don Emilio. Mula sa araw na ito, si Isabella Reyes ay mananatili sa mansyong ito, pagpapatuloy ni Gabriel, habang tinititigan ako ng may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Itatalaga ko siya bilang aking personal na doktor at consultant. Kung totoo ang sinasabi niyang may nagtatangka sa buhay ko, siya ang pinakaangkop na tao para siguraduhing hindi sila magtatagumpay. Namutla si Bianca, ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit at takot. Alam niyang sa bawat segundong narito ako, ang kanyang mga plano ay unti-unting mabubunyag. Marahan kong kinuha ang fial mula sa mesa at inilagay ito sa aking bulsa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng mga baraha. Ang silid na ibinigay sa akin ay nasa tabi mismo ng opisina ni Gabriel. Marangya ang bawat kagamitan mula sa malalambot na telang pelos ng kama hanggang sa mga gintong palamuti sa pader. Ngunit para sa akin, isa lamang itong masikip at ginintuang hawla. Hindi ako naririto para magpahinga. Naririto ako para sa isang digmaang matagal ko nang pinaghandaan. Hindi pa lumilipas ang isang oras nang makarinig ako ng marahang katok sa pinto. Hindi ito ang malakas at may awtoridad na katok ng mga gwardya. Pumasok si Don Emilio, may dalang isang maliit na sobre, at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang peking ngiti na tila isang maskara ng kabutihan. Isabella, iha, simula niya habang marahang umuupo sa dulo ng aking kama. Nagpapasalamat ako sa ginawa mo para sa aking pamangkin. Ngunit alam nating pareho na ang buhay sa loob ng mansyong ito ay hindi ligtas para sa isang katulad mo. Ang pamilya Villarreal ay makapangyarihan at si Bianca ay hindi marunong magpatawad. Inilapag niya ang sobre sa ibabaw ng maliit na mesa. Narito ang isang tseke. Sapat na ito para makapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa. Isipin mo na lang na ito ay isang paraan ng pasasalamat mula sa isang matanda na nag-aalala sa iyong kaligtasan. Tiningnan ko ang sobre pagkatapos ay tumitig ako sa kanyang mga mata. Ang perang ito ay amoy dugo, Don Emilio. Amoy ng mga taong pinataghimik nyo para lamang mapanatili ang inyong kapangyarihan. Nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng isang patalim. Matalas ang iyong dila, bata. Ngunit tandaan mo, ang talino ay walang silbi kung wala kang buhay para gamitin ito. Huwag kayong mag-alala para sa akin. Tugon ko habang tumatayo at binubuksan ang pinto para sa kanya. Mas gusto ko ang panganib na nakikita ko kaysa sa kaligtasang iniaalok ng isang taong gustong mamatay ang sarili niyang kadugo. Pagkalabas niya, agad kong nilapitan ang aking laptop. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig
ay ang mabilis na pagpindot ko sa mga letra sa keyboard. Bilang isang eksperto sa pagsusuri, alam ko kung paano maghanap ng mga butas sa network ng mansyong ito. Ang bawat digital na bakas ay tila isang thread na unti-unti kong hinahabi upang mabuo ang katotohanan. Ilang minuto ang lumipas nang marinig ko ang pagbukas ng pinto na nag-uugnay sa aking kwarto at sa opisina ni Gabriel. Pumasok siya may hawak na tasa ng kape. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang pumasok sa mainit na silid. Hindi ka pa natutulog, wika niya habang inilalapag ang tasa sa tabi ko. Maraming dapat gawin, Gabriel. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Sandaling katahimikan ang namayani. Napansin ko ang amoy ng kanyang kape barako. May kaunting tamis, ngunit mas nangingibabaw ang kapaitan. Ipinikit ko ang aking mga mata sa isang saglit. Ito ang eksaktong paraan kung paano itimpla ng yumaong ama ko ang kanyang kape tuwing gabi bago siya mawala sa amin. Ang maliit na detalyeng ito ay tila isang saksak sa aking puso, isang paalala na sa likod ng pagiging malamig na don ni Gabriel, meron siyang mga katangiang pamilyar sa aking nakaraan. Ano ang hinahanap mo? Tanong niya, ang kanyang tinig ay mas malapit na ngayon. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan sa aking likuran, ngunit nanatili akong matigas at propesyonal. Ang katotohanan sa likod ng asasinasyon mo, sagot ko. At ang dahilan kung bakit ang pangalan ng tatay ko ay nakakabit sa mga dokumento ng iyong pamilya. Biglang lumitaw ang isang encrypted file sa screen. Isang dokumento mula 10 taon na ang nakalilipas. Sa dulo ng file may 2 letrang nakapirma bilang nag-aproba ng isang nakamamatay na transaction fee. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ni Gabriel sa likod ng aking upuan. Vivo tanong niya. Vicente Villarreal, bulong ko. Ang ama ni Bianca. Siya ang utak sa likod ng pag-uutos sa aking ama na gumawa ng lason para sa iyong pamilya bago nila pinatay ang tatay ko para walang maging saksi. Ngunit bago pa namin malalim na masuri ang dokumento, isang pulang ilaw ang mabilis na nag-flash sa screen ng aking laptop. Isang alarm na nakakabit sa internal security ng mansion. May nakapasok sa database, wika ko nang may kasamang kaba, at may bagong utos na lumabas sa system. Anong utos? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng panganib. Tumingin ako sa kanya, ang aking mukha ay tila yelo sa lamig. Ang asasinasyon ay hindi na sa hinaharap, Gabriel. Nakatakda itong mangyari bukas ng umaga sa oras ng iyong pag-alis para sa board meeting. At ang gagamiting armas ay hindi lason, kundi ang mismong sasakyan na sasakyan mo. Ang hapagkainan ng mga Montenegro ay tila isang entablado ng kaplastikan, kung saan ang bawat kislap ng mga kristal na baso at pilak na kubyertos ay nagtatago ng matatalim na intensyon. Nakaupo ako sa tapat ni Bianca habang si Gabriel ay nasa dulo ng mesa tahimik at nagmamasid. Sa bawat pagsubo ng mamahaling pagkain, ramdam ko ang bigat ng mga tingin ni Don Emilio na tila isang buwayang naghihintay ng pagkakataon. Kawawa ka naman, Isabella. Panimula ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring awa habang marahang hinihiwa ang kanyang steak. Masyado kang nagpapapagod sa trabaho mo bilang personal doctor ni Gabriel. Siguro ay hindi ka sanay sa ganitong karangyaan sa probinsya ninyo, kaya kahit gabi na ay pilit mo pa ring isinisiksik ang sarili mo sa opisina ng nobyo ko. Bahagyang tumawa ang ilang malalayong kamag-anak na naroon sapat na upang marinig ang kanilang pang-uuyam. Tumingin ako sa kanya, hindi tinatantanan ang kanyang mga mata. Ang trabaho ay hindi nakakapagod kung ang layunin mo ay magligtas ng buhay, Bianca. Ang nakakapagod ay ang pagpapanggap na mayroon kang malasakit sa taong pinagnanakawan mo naman pala. Napatigil ang lahat sa pagkain. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Namutla si Bianca, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang pa-victim na mukha. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig, handa na muli para sa kanyang serye ng pag-iyak. Gabriel, naririnig mo ba siya? Inaakusahan niya ako ng kung ano-ano sa harap ng pamilya mo. Hindi kumibo si Gabriel. Ibinaling ko ang aking pansin sa kanya bago muling tumingin kay Bianca. Noong isang gabi, habang sinusuri ko ang internal security ng Montenegro Group, hindi sinasadyang napunta ako sa mga financial records
ng Villarreal Foundation ang charity na ipinagmamalaki mo sa buong Maynila. Inilapag ko ang aking kutsara. Ang tunog nito sa ibabaw ng mesa ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng aking pag-atake. Nakakapagtaka na ang 50 milyong pisong donasyon ni Gabriel noong nakaraang buwan para sa mga batang may sakit sa puso ay napunta sa 3 dummy accounts sa Cayman Islands. Accounts na nakapangalan sa mga empleyadong matagal nang patay sa inyong kumpanya. Sinungaling puwam? Sigaw ni Bianca, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng alak na nasa kanyang baso. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng yan para sirain ako. Bakit ka maniniwala sa isang hamak na estranghero, Gabriel? Walang emosyon kong kinuha ang aking telepono at inilapag ito sa gitna ng mesa. Lumitaw sa screen ang mga bank statement at transaksyong kanina ko lang nakuha mula sa system. Hindi nagsisinungaling ang mga numero, Bianca. Ang 3 account na ito ay may iisang digital signature ang sa iyo. Habang nagpapanggap kang umiiyak para sa mga bata, binubulsa mo ang pera ng pamilyang Montenegro para pambayad sa mga utang sa sugal ng iyong ama. Sunod-sunod na singhap ang narinig sa buong hapag. Ang mga bisitang kanina lang ay kumakampi kay Bianca, ay ngayon nag-uumpisang magbulungan ng hindi maganda laban sa kanya. Maging si Don Emilio ay hindi makatingin ng diretso alam na ang pagkabulgar ng pamilya Villarreal ay isang malaking dagok sa kanilang alyansa. Hindi na nakayanan ni Bianca ang kahihiyan. Tumayo siya ng marahas dahilan upang matumba ang kanyang baso ng tubig at mabasa ang kanyang mamahaling gown. Walang lingon-likod siyang nag-walk out sa dining room habang ang mga hikbi niya ay nananatiling matinis, ngunit wala nang naniniwala. Malamig kong kinuha ang aking table napkin at marahang pinunasan ang aking labi. Tumingin ako kay Gabriel na ngayon nakatitig sa akin nang may bagong antas ng respeto at paghanga. Ang tensyon sa pagitan namin ay hindi na lamang tungkol sa panganib, kundi sa isang tahimik na pagkilala sa aking kakayahan. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad ako patungo sa aking silid, napadaan ako sa isang madilim na pasilyo malapit sa library. Narinig ko ang isang pamilyar na boses na mabilis at balisa ang pagsasalita sa telepono. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Boses iyon ni Bianca, ngunit wala na ang pabebe at mahinang tono. Ang boses niya ay puno ng puot at desperasyon. Kailangan nating ituloy ang plano bukas ng umaga. Siguraduhin mong hindi makakarating si Gabriel sa meeting na iyon. Gawin mo na ang dapat mong gawin, Marco. Napatigil ang aking hininga. Si Marco ay ang head of security ni Gabriel, ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Gabriel sa kanyang buhay sa loob ng 10 taon. Mabilis kong iniatras ang aking mga hakbang bago pa man ako mapansin ni Bianca. Bawat paghinga ko ay nakatutok sa katahimikan ng pasilyo habang ang aking utak ay mabilis na nagkukwenta ng mga susunod na hakbang. Si Marco, ang taong 10 taon nang nagpoprotekta sa buhay ni Gabriel, ay siya mismong humahawak ng kutsilyo sa kanyang likod. Mabilis akong naglakad patungo sa pribadong silid-aklatan ni Gabriel sa ikalawang palapag. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang hawakan ng pinto, isang mabilis at malakas na kamay ang humawak sa aking pulso at bigla akong hinila pabalik sa isang madilim na alcove sa pagitan ng 2 malaking pader. Bago ako makagalaw upang gumanti, pinalibutan ako ng isang matangkad na figura. Si Gabriel. Ang kanyang isang kamay ay nakatukod sa pader sa tabi ng aking ulo, habang ang kabilang kamay ay marahang nakatakip sa aking bibig upang pigilan ang anumang tunog na pwedeng makawala. Sa tapat ng aming kinalalagyan, narinig ko ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ni Marco na naglalakad sa pasilyo, may hawak na flashlight habang nag-iikot sa gabi. Sobrang lapit ng aming mga katawan. Ramdam ko ang init ng kanyang dibdib na umanaod sa bawat paghinga at ang mabango ngunit matapang na amoy ng kanyang pabango na humahalo sa malamig na hangin ng pasilyo. Tumingin ako sa kanyang mga mata sa gitna ng kadiliman. Walang takot sa aking paningin, tanging ang matalim na pagpapakita ng aking kahandaan. Marahang ibinaba ni Gabriel ang kanyang kamay mula sa aking labi nang makalayo ang mga yabag ni Marco, ngunit hindi siya lumayo. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang ang layo sa akin, at ang kanyang malalim na boses ay pabulong, ngunit puno ng tension. Anong ginagawa mo sa labas ng kwarto mo sa ganitong oras, Isabella? Tanong niya, ang kanyang hininga ay dumadampi sa aking leeg
na nagdudulot ng isang kakaibang kilig at panginginig na agad kong pinatigas gamit ang aking rational na isip. Nililigtas ang buhay mo sa ikalawang pagkakataon. Pabulong kong sagot nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata ng walang alinlangan. Ang head of security mo ay nakikipagpalitan ng utos kay Bianca. Ang sasakyang gagamitin mo bukas sa board meeting ay nilagyan na ng pasabog. Naramdaman ko ang marahang pagtigas ng mga kalamnan ni Gabriel. Ang kanyang mga mata na dating puno ng pagdududa ay napalitan ng isang malalim at madilim na galit, hindi sa akin kundi sa katotohanang ang taong itinuring niyang kapatid ay ipinagkanulo siya. Ibinaba niya ang kanyang kamay mula sa pader at hinawakan ang aking daliri upang ituntong ang isang maliit at decrypted na flash drive na kinuha ko mula sa aking bulsa. Sa pagdampi ng aming mga balat, may isang tahimik na kuryenteng lumabas sa pagitan namin, isang tahimik na kasunduan ng dalawang taong nakatayo sa gitna ng mga ahas. Nasa loob ng drive na iyan ang mismong audio recording ng usapan nila Marco at Bianca kanina, dagdag ko. At may isa pang bagay. Binanggit ni Marco ang tungkol sa isang safety deposit box, 400 at siyam sa isang Swiss bank. Doon daw nakatago ang mga ebidensyang hawak ni Don Emilio laban sa iba pang miyembro ng kumpanya. Tumingin sa akin si Gabriel, ang kanyang mukha ay lumambot ng bahagya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang taong hindi lamang leader ng isang makapangyarihang pamilya, kundi isang lalaking naghahanap ng isang taong tunay na makakapagkatiwalaan. Bakit mo ginagawa ito, Isabella Sam? Mahina niyang tanong habang pinagmamasdan ng aking mukha. Pwedeng-pwedeng ka nang umalis pagkatapos mong maipakita ang katotohanan kay Bianca kanina. Dahil ang utang ng pamilya mo sa ama ko ay hindi pa bayad, Gabriel. Sagot ko ng may malamig ngunit tapat na tono. At hindi ako papayag na mamatay ka sa kamay ng mga taong pumatay rin sa tatay ko. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel, isang ngiting hindi pa nakikita ng kahit kanino sa mansyong ito. Kung ganun magkasosyo tayo sa laban na ito, magpanggap tayong walang alam bukas. Hahayaan natin silang mag-isip na nagtagumpay ang plano nila. Bumalik kami sa kanyang opisina sa pamamagitan ng lihim na pinto sa pasilyo. Ngunit bago pa man natin maiayos ang mga detalye ng aming kontraplano, isang marahas na kalabog ng pinto sa ibaba ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Narinig namin ang mga sigaw ng mga tauhan ni Don Emilio at ang iyak ng isang babae. Mabilis kaming lumabas sa balkonahe ng opisina at sumulyap sa ibabang palapag. Doon nakita namin ang kasambahay na si Nena, ang simpleng babaeng pinalihim kong ginamot ang sakit noong nakaraang araw na pilit na kinaladkad ng mga tauhan ni Marco. Ang kanyang mukha ay pasa-pasa at may dugo sa kanyang labi. Don Emilio, sigaw ni Marco, habang hawak sa buhok ang kasambahay. Nahuli ko ang babaeng ito, na sinusubukang magpuslit ng mga dokumento mula sa opisina ninyo. Sinabi niyang si Isabella ang nag-utos sa kanya. Napakuyom ang aking mga kamay, isang malaking bitag. Gagamitin nila ang inosenteng kasambahay upang baligtarin ako at sirain ang aming plano bago pa man sumapit ang umaga. Bumaba kami ni Gabriel patungo sa maluwag na sala ng mansyon. Ang bawat hakbang ko sa hagdan ay kalmado taliwas sa nagkakagulong senaryo sa ibaba. Nakalugmok sa malamig na sahig ang kasambahay na si Nena. Basang-basa ng luha ang kanyang nanginginig na mukha habang mahigpit na nakakapit ang malalaking kamay ni Marco sa kanyang braso. Hindi nag-aksaya ng panahon si Bianca. Patakbo siyang lumapit sa amin, lumuluha ng peke habang nakahawak sa kanyang dibdib na tila aatakihin sa puso. Tingnan mo ang ginawa ng babaeng yan, Gabriel. Matinis na sumbat ni Bianca, pilit na isinisiksik ang sarili sa likod ni Don Emilio upang magmukhang biktima. Ginamit niya ang inosenteng kasambahay na ito para magnakaw ng mga kumpidensyal na dokumento sa opisina ni Tito Emilio. Nang mahuli ni Marco si Nena, umamin nitong si Isabella ang nag-utos sa kanya at tinakot pa siya. How can you be so cruel, Isabella? Wala kang puso. Tiningnan ko si Nena. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng takot dahil alam kong binantaan nila ang buhay ng kanyang pamilya para magsinungaling. Hindi ako sumagot o nagpaliwanag para ipagtanggol ang sarili ko. Ang mga taong desperado ay laging maingay, ngunit ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw para mapatunayan.
Lumapit si Don Emilio ginagamit ang kanyang pamantayang moral na puno ng pagkukunwari. Binigyan ka namin ng tirahan at trabaho, ngunit pagnanakaw at pananakit ang isinukli mo. Ang reputasyon ng mga Montenegro ay hindi maaaring dungisan ng isang kriminal. Kailangan mong umalis ngayon din bago ko pa ipatawag ang mga pulis. Humarap ako kay Gabriel. Ito na ang bahagi ng aming lihim na kasunduan. Kailangan niyang maging kapanipaniwala upang hindi sila maghinala sa aming plano para sa malaking pagpupulong bukas. Tumingin sa akin si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlalamig at puno ng pagkasuklam, isang perpektong pag-arte na halos maniwala na rin ako. Pinagkatiwalaan kita, Isabela. Akala ko ay nandito ka para protektahan ako, pero ikaw pala ang sisira sa pamilya ko. Lumayas ka sa pamamahay ko at huwag na huwag ka nang babalik. Napangiti ng palihim si Bianca. Ang kanyang mga balikat ay nakataas na ngayon sa tagumpay, iniisip na tuluyan na niyang naalis ang nag-iisang tinik sa kanyang lalamunan. Kung iyan ang pasya mo, Don Gabriel, tatanggapin ko. Malamig at walang emosyong sagot ko. Wala akong iniluhang luha. Wala akong ipinaglabang boses. Bumalik ako sa aking silid upang kunin ang aking maliit na bag. Wala akong maraming gamit na dinala at wala rin akong balak na mag-uwi ng anumang bagay mula sa bahay na ito. Bago ako tuluyang lumabas, sinadya kong iwan ang aking lumang relo, ang kaisa-isang alaalang na iwan ng aking ama sa ibabaw ng mesa ni Gabriel. Isang tahimik na mensaheng may nakatagong layunin na siya lang ang makakaunawa. Pagbaba ko, naghihintay sila sa bulwagan upang siguraduhing aalis ako. Inabot sa akin ni Gabriel ang isang puting sobre na naglalaman ng aking huling sahod. Nang kunin ko ito, pasimpleng dumampi ang kanyang malaking hinlalaki at marahang humaplos sa likod ng aking kamay. Isang mainit at panandaliang haplos na nagsasabing, hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa malaking pinto. Bago ko hakbangin ang huling baitang palabas, huminto ako sa tapat ni Bianca. Ngumiti ako ng mapang-uyam, isang ngiting nagpatayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Masyado kang masaya para sa isang taong malapit nang mawalan ng lahat. Mahina ngunit matalim kong bulong sa kanya, sapat lang para siya ang makarinig at manginig. Tuluyan akong lumabas ng gate ng mansyon, sinalubong ng malamig na simoy ng hangin sa madaling araw. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang isang natatanging command button na kanina ko pa inihanda. Sa loob ng mansyon, habang nagdiriwang ang mga kontrabida sa aking pag-alis, isang malakas na abiso ang umalingaw mula sa telepono ni Don Emilio. Ang lahat ng kanyang patagong bank account sa labas ng bansa ay sabay-sabay na na-freeze dahil sa isang hindi nagpakilalang digital security breach. Ang magkakasunod na tunog ng abiso sa kanyang telepono ang nagsilbing musika sa aking paglisan. Habang nakaupo ako sa isang malamig na sementong upuan sa loob ng tahimik na sementeryo, pinagmamasdan ko ang sunod-sunod na pagkansela ng mga transaksyon sa aking laptop. Alam kong sa mga oras na ito, nagkakagulo na sina Don Emilio at Bianca sa loob ng mansyon. Ang kawalan ng pera ay ang pinakamabilis na paraan upang mag-away ang dalawang ahas na parehong ganid sa kapangyarihan. Walang pondo para bayaran ang mga tauhan, walang pondo para bilhin ang katapatan ng iba, at higit sa lahat, walang pondo para tumakas. Tiniklop ko ang laptop at lumuhod sa harap ng lapida ng aking ama. Marahan kong inilipat ang isang maliit na bato sa gilid at hinukay ang lupa gamit ang aking mga kamay hanggang sa makapako ang isang lumang waterproof na lalagyan. Matagal ko na itong itinago. Ibinulsa ko ito bago pa man may makakita dala ang isang sikretong tuluyang magpapabagsak sa buong kaharian ng mga Montenegro. Mula sa likuran, naramdaman ko ang paglapit ng mga tahimik na yabag. Hindi ito yabag ng isang kaaway o ng isang gwardiya. Lumingon ako at nakita si Gabriel. Wala ang kanyang mamahaling suit na karaniwan niyang suot sa mga kumpanya. Nakasuot lamang siya ng simpleng itim na shirt at maong tila isang ordinaryong lalaking naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng magulong mundo. Nakatakas ka sa mga mapanuring mata ni Marco. Bungad ko habang pinapagpag ang dumi sa aking tuhod. Mahirap bantayan ng taong alam na kung sino ang mga traidor sa paligid niya. Sagot ni Gabriel sabay upo sa tabi ko sa malamig na semento, hindi alintana ang alikabok. Inilabas niya mula sa isang brown paper bag ang 2 piraso ng mainit na pandesal. Inabot niya sa akin ang isa.
Kinuha ko ito pinagmamasdan ang simpleng tinapay na napakalayo sa mga mamahaling steak at caviar na inihahain sa hapag ng kanyang pamilya. Hinati ko ito ng marahan at ibinahagi namin ang pagkain sa ilalim ng umaga. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng totoong kapanatagan mula nang pumasok ako sa mapanganib na mansyong iyon. 30 taon, Isabela. Panimula niya ang kanyang boses ay may bahid ng matinding pagod at bigat ng damdamin. 30 taon akong nabuhay sa paniniwalang ang sariling dugo ko ang tanging magpoprotekta sa akin. Pero sila pa pala ang tahimik na uubos sa akin. Tiningnan ko ang kanyang mukha na sinisinagan ng sikat ng araw. Nakita ko ang kahinaan ng isang leader na nagpasan ng mundo sa kanyang mga balikat ng mag-isa. Hindi mo kasalanan na pinili nilang maging halimaw, Gabriel. Ang naging kasalanan mo lang ay naniwala kang lahat ng tao sa paligid mo ay may konsensya katulad mo. Hindi siya sumagot. Sa halip naramdaman ko ang marahang paglapit ng kanyang balikat. Wala kaming binanggit na mga salita ng pangako, ngunit sa isang tahimik at malalim na pag-unawa, isinandal ko ang aking ulo sa kanyang matipunong balikat. Ipinatong niya ang kanyang malaking kamay sa ibabaw ng aking kamay. Ramdam ko ang init at ang pag-aalaga sa kanyang hawak isang ligtas, nakanlungan sa gitna ng nagbabadya naming digmaan. Walang mali siya, tanging 2 taong nagkasundo na lumaban ng magkasama hanggang dulo. Ang aming tahimik na sandali ay binasag ng mabilis na panginginig ng kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Binasa niya ang mensahe at agad na tumigas ang kanyang mga kalamnan. Ang kapayapaan sa kanyang mga mata ay muling napalitan ng apoy ng isang galit na mandirigma. Nagpatawag ng emergency council meeting si Don Emilio sa Palawan. Seryoso niyang wika tumatayo at inaayos ang kanyang sarili. Gagamitin niya ang lahat ng mga matatandang leader ng organisasyon upang formal na tanggalin ako sa pwesto. Sasabihin nilang nabaliw na ako at nabulag ng isang estranghero kaya wala na akong kakayahang mamuno. Kailangan mong pumunta roon at harapin sila. Matatag kong sagot tumatayo rin upang salubungin ang kanyang paningin. Kung hindi ka pupunta, ibibigay mo sa kanila ang korona ng walang kalaban-laban. Pupunta ako pero may iwan ka rito. Utos niya, ang kanyang tono ay hindi nagpapahintulot ng anumang pagtutol. Masyadong mapanganib sa Palawan. Wala nang susunod sa akin doon. Ako na ang tatapos sa sinimulan natin. Hindi ako nakipagtalo. Tumango lamang ako ng marahan upang pakalmahin siya, ngunit sa aking isip ang aking sariling plano ay matagal nang nakalatag. Hindi niya alam na ang huling barahan na tatapos kay Don Emilio ay nakatago ngayon sa loob ng aking bulsa. Ilang oras ang lumipas. Sa isang pribadong pantalan sa Maynila, mabilis na naglakad si Gabriel patungo sa kanyang yate, handang harapin ang mga traidor sa Palawan. Wala ako sa kanyang tabi tulad ng gusto niya. Ngunit bago pa man makasakay si Gabriel at ang ilang natitira niyang tapat na tauhan, biglang hinarang ang daan ng kabi-kabilang mga itim na sasakyan. Bumaba ang 12-dosenang mga tauhan ni Don Emilio, pinamumunuan mismo ni Marco, at pinalibutan ang buong lugar. Ang hangin sa pantalan ay naging malamig at mabigat. Tumingin si Gabriel sa paligid, walang makitang puwang upang tumakas. Ang nakabibinging pagkasa ng maraming baril na sabay-sabay na itinutok sa kanyang dibdib, ang tanging umalingaw-ngaw sa tahimik na pantalan. Hindi itinuloy ni Marco ang pagpatay kay Gabriel sa pantalan ng Maynila. Bahagi iyon ng utos ni Don Emilio, kailangan nilang dalhin si Gabriel ng buhay sa Palawan upang formal na ipahiya at tanggalan ng kapangyarihan sa harap ng buong konseho ng sindikato. Ang hindi nila alam bago pa man dumating ang mga tauhan ni Marco, nakapagkabit na ako ng isang maliit na mikropono sa relo ni Gabriel. Habang lulan ako ng isang pribadong helicopter na palihim kong nirentahan, malinaw kong naririnig ang lahat ng nagaganap sa loob ng malawak na boardroom. Bawat kasinungalingan, bawat pag-iyak, at bawat panlilinlang ay umaabot sa aking pandinig habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo ng estate sa Palawan. Tingnan ninyo ang nangyari sa kanya. Nabaliw na si Gabriel dahil sa babaeng iyon. Umiiyak na pahayag ni Bianca sa harap ng mga matatandang leader. Ang boses niya ay nanginginig punong-puno ng pekeng awa na nagiging paboritong sandata ng mga taong walang sariling lakas. Tinulungan ko siyang pamahalaan ang kumpanya, pero mas pinili niyang makinig sa isang estranghero
na muntik nang pumatay sa akin. He is completely out of his mind. Hindi na siya ang leader na kilala ninyo. Sumunod ang malamig at may autoridad na boses ni Don Emilio. Ginagamit niya ang kasaysayan upang manipulahin ang damdamin ng mga naroon. Mga kapatid, malaki ang utang na loob natin sa ama ni Gabriel, ngunit hindi natin maaaring isakripisyo ang buong imperyo dahil lamang sa kapabayaan ng isang bata. Panahon na upang ibalik ang kapangyarihan sa mga taong may tunay na malasakit sa pamilya. Iminumungkahi kong formal ng tanggalan ng posisyon at kapangyarihan si Gabriel bilang pinuno ng Montenegro Group. Narinig ko ang magkakasunod na pagsang-ayon ng mga matatanda. Bumoto ang mayorya pabor kay Emilio. Sa isip nila tapos na ang laban, naagaw na ng kadiliman ang korona. Huminto ako sa tapat ng malalaking pintong kahoy ng boardroom. Wala na ang aking simpleng uniforme. Nakasuot ako ng isang formal na itim na suit at sa aking kaliwang dibdib ay nakakabit ang isang natatanging gintong pin, ang orihinal na sagisag ng mga tagapagtatag ng Montenegro Group, isang bagay na matagal nang inakalang nawala sa kasaysayan. Tinulak ko ang magkabilang pinto. Ang pagbukas ng mabibigat na kahoy ay lumikha ng isang malakas at umuugong na tunog na nagpatigil sa lahat ng pag-uusap sa loob ng silid. Bumaling sa akin ang atensyon ng lahat. Ang mga matatandang leader ay nagtataka, si Don Emilio ay napakunot noo at si Bianca ay nanlaki ang mga mata sa matinding gulat at inis. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Matinis na sigaw ni Bianca, ang kanyang mukha ay pumula sa galit dahil sa aking pag-eksena. Mga gwardya, palayasin ninyo ang patay gutom na yan. Wala siyang karapatang tumapak dito. Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Patungo sa mahabang mesa, ang aking paningin ay nakatuon lamang sa sentro ng kapangyarihan. Wala akong emosyong inilapag sa gitna ng mesa. Ang lumang waterproof na lalagyan na kinuha ko mula sa puntod ng aking ama kasama ang isang makapal na dokumento. Bago ninyo ipasa ang pamumuno kay Don Emilio, kailangan ninyong basahin ang tunay na testamento ng unang Montenegro. Malamig kong anunsyo ang aking boses ay pumailan lang ng malinaw at buo sa buong silid. Itinuro ko ang dokumento. Ako si Isabella Reyes, anak ni Valentin Reyes, ang orihinal na kanang kamay ng inyong tagapagtatag. Ayon sa kasunduan na nilagdaan ng lolo ni Gabriel at ng aking ama, 30% ng voting rights ng imperyong ito ay nakapangalan sa aming pamilya, mga shares na matagal ninyong hinanap, ngunit hindi ninyo matagpuan. Bilang nag-iisang tagapagmana, binabawi ko ang kapangyarihang iyon ngayon. At ibinuboto ko si Gabriel upang manatili sa kanyang pwesto. Nagkagulo ang buong konseho. Ang mga matatandang leader ay nag-uunahang basahin ang mga dokumento at suriin ang pin sa aking dibdib. Namutla si Bianca, unti-unting napapaatras nang matanto na ang babaeng inaapak-apakan niya ay may hawak na kapangyarihang mas malaki pa sa kanya. Sa gitna ng tensyon at pagkagulat ng lahat, tahimik na tumayo si Gabriel mula sa kanyang upuan sa dulo ng mesa. Kahit napapaligiran siya ng mga armadong tauhan ni Marco, ang kanyang tindig ay nanatiling kalmado at puno ng dignidad. Lumapit siya sa aking tabi, marahang hinawakan ang sandalan ng isang bakanting silya at ipinaghila niya ako ng upuan. Sa harap ng mga naguguluhang matatanda, isang malinaw na pagpapakita na sa silid na ito, pantay kami. Naupo ako at binigyan niya ako ng isang banayad na tango ng paggalang. Ngunit nang balingan ko ng tingin si Don Emilio, isang kakaibang kutob ang bumalot sa akin. Sa halip na matakot o mabigla sa paglabas ng testamento, isang malalim at nakakikilabot na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Marahan siyang pumalakpak. Magaling bata, napakagaling ng ginawa mong pagtatago. Wika ng matanda, ang kanyang boses ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Ngunit nakalimutan mo ang isang napakahalagang batas ng mundong ito. Walang silbi ang papel kung patay na ang may hawak. Itinaas ni Don Emilio ang kanyang kamay. Mula sa mga lihim na pinto ng boardroom, bumuhos ang 2 dosenang mga armadong tauhan. Lahat ay nakatutok ang mga automatikong baril sa aming dalawa ni Gabriel. Kasabay nito ay ang mabigat at sunod-sunod na tunog ng pag-lock ng mga malalaking pinto ng boardroom mula sa labas. Wala nang makakalabas ng buhay.
Nakangisi si Bianca habang pinagmamasdan ang 12-dosenang baril na nakatutok sa amin. Ang kanyang takot kanina ay biglang napalitan ng huwad na tapang. Lumapit siya ng ilang hakbang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Akala mo ba ililigtas ka ng kapirasong papel na iyan? Matinis at mayabang na wika ni Bianca. Kahit ikaw pa ang magmamana ng buong kumpanya, mamamatay kayong dalawa rito. Isa ka na lang patay na aso ngayon, Isabela. At ako ang mananatiling buhay para ubusin ang yaman ng pamilyang ito. Hindi ako kumurap. Hindi rin ako nagpakita ng anumang panginginig o takot. Sa halip, malamig kong inilabas ang aking telepono mula sa bulsa ng aking suit. Pinindot ko ang isang command na direktang nakakonekta sa malalaking speaker ng boardroom. Ang buong silid ay napuno ng 2 pamilyar na boses. Kapag nakuha na natin ang boto, ano ang gagawin natin sa mga matatandang iyon? Ito ang boses ni Bianca mula sa recording na nakuha ko kagabi. Huwag kang mag-alala, iha. Wala ni isa sa kanila ang makakaalis ng Palawan ng buhay. Palulubugin natin ang kanilang mga yate sa gitna ng dagat at tayo na ang formal na mamumuno sa lahat ng walang kumukontra. At iyon ang walang awang tinig ni Don Emilio. Nagkagulo ang mga matatandang leader ng konseho. Ang kanilang mga mukha ay namutla at napuno ng matinding galit nang marinig ang mismong planong pagpatay sa kanila mula sa bunganga ng taong inaasahan nilang mamumuno. Nawala ang ngisi ni Don Emilio. Sa matinding pagkaipit at pagkabisto, sumigaw siya kay Marco at sa mga armadong tauhan. Patayin ninyo silang lahat. Ngayon din walang ititirang buhay, ngunit lumipas ang ilang mabibigat na segundo. Walang pumutok na baril. Walang gumalaw na tauhan upang sundin ang utos ng matanda. Kalmado akong humakbang paharap, pinapanood ang pagguho ng mundo ng mga taong umabuso sa amin. Sinabi ko na sa iyo kanina, Don Emilio, wala na sa iyo ang mga pera mo, malamig kong pahayag. Bago pa ako pumasok sa silid na ito, ginamit ko ang mga na-freeze mong pondo na palihim kong inilihis patungo sa aking account. Binili ko ang buong kontrata ng security agency na inupahan mo. Ang katapatan ay madaling bilhin kung mas malaki ang iniaalok mo. Sa isang iglap, sabay-sabay na ibinaling ng mga armadong tauhan ang dulo ng kanilang mga baril patungo kina Don Emilio at Bianca. Ang kapangyarihan ay tuluyang nag-iba ng direksyon. Nanginig ang buong katawan ni Bianca. Ang kanyang kayabangan ay gumuho at napalitan ng matinding desperasyon. Pilit siyang ngumiti, isang nakakikilabot at nanginginig ng ngiti habang lumalapit sa akin. Isabela, naguguluhan lang ako. Natakot lang ako kay Tito Emilio, kaya ko nasabi iyon. Mapapatawad mo ba ako, Gabriel? Please, mahal na mahal kita. Huwag ninyo akong ipakulong. Hindi ko siya sinampal, hindi ko siya sinigawan. Ang galit ko ay matagal ko nang ibinaon sa yelo ng aking isipan. Kinuha ko ang isang manipis na brown envelope mula sa aking bag at marahang inabot ito sa kanya. Isang economy class na ticket pabalik sa malayong probinsya ninyo at ang notice of foreclosure ng bahay ng iyong pamilya. Walang emosyon kong sambit habang nakatitig sa kanyang mga lumuluhang mata. Tapos na ang pag-iyak mo, Bianca. Wala na ang lahat ng ninakaw mo. Bumalik ka sa putik kung saan ka nararapat. Bumagsak ang mga tuhod ni Bianca sa malamig na sahig, humahagulgol, nang tunay wala nang natirang kahit anong dignidad sa kanyang pagkatao. Tinalikuran ko siya, isang malamig na pagtanggi sa kanyang pag-iral. Sa kabilang dulo, hindi makapapayag si Don Emilio na matalo ng ganito. Sa isang huling desperadong galaw upang agawin ang tagumpay, mabilis siyang bumunot ng isang patagong maliit na baril mula sa loob ng kanyang coat at itinutok ito ng diretso sa dibdib ni Gabriel. Hindi ako humarang upang magpakabayani o sumigaw upang magbigay babala. Ginamit ko ang aking talas bilang isang profesional. Mabilis kong dinampot ang isang mabigat na steel pen mula sa mesa at walang alinlangang isinaksak ang dulo nito sa eksaktong nerve point sa pulso ni Don Emilio. Bumakas ang matinding sakit sa mukha ng matanda dahil sa tama sa kanyang ugat, nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri dahilan upang mabitawan niya ang armas bago pa man niya makalabit ang gatilyo. Ang baril ay bumagsak at dumaustos sa sahig palayo sa kanya. Dali-daling hinawakan ng mga gwardya ng konseho si Don Emilio. Wala na siyang kawala, dadalhin siya ng mga pinuno ng sindikato upang parusahan ayon sa walang awang batas ng underworld. Kinaladkad palabas ang umiiyak na si Bianca.
kasama ang matandang minsan ay naghari-harian sa buong Maynila. Unti-unting nawalan ng tao ang malaking boardroom. Naiwan kaming dalawa ni Gabriel sa gitna ng nagkalat na mga papeles at sirang pangarap ng kanyang mga kaaway. Tiningnan ko ang malaking kaharian na ngayon ay nasa kanyang mga kamay, nagtatanong ang aking isip kung ano ang gagawin niya sa imperyong ito na matagal nang nabahira ng dugo at panlilinlang. Humarap sa akin si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan mula sa aking kaluluwa. Tapos na ang misyon mo. Mahina ngunit malalim niyang wika ang kanyang boses ay tila umaasa na hindi pa ito ang huli naming pag-uusap. Aalis ka na ba? Ang tahimik na titig ko kay Gabriel ang tanging nagsilbing tugon. Kinaumagahan tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong Maynila. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Don Emilio ay mabilis na kumalat sa mga anino ng underworld. Walang pulis na naghanap, walang media na nagbalita ganito magparusa ang konseho sa mga traidor. Kinakain sila ng dilim at tuluyan ng kinakalimutan ng kasaysayan. Wala na ang makapangyarihang tiyuhin na naghari-harian gamit ang dugo at takot. Sa kabilang banda ang parusa kay Bianca ay mas matindi kaysa sa pisikal na kamatayan. Tuluyan na siyang nilamon ng kanyang sariling hiya at pagkabaliw. Ayon sa mga balita, ang babaeng dating nasisilaw sa mga brilyante at kapangyarihan ay nag-iisa na ngayon sa isang maliit at abandonadong bahay sa probinsya. Nawala ang lahat ng kanyang pera, tinalikuran ng mga peking kaibigan at araw-araw na pinagtatawanan ng mga taong minsan niyang inalipusta. Ang hustisya ay hindi na kailangan pang maging madugo. Ang pagtanggal sa kanyang yaman at kayabangan ang pinakamalupit na impyernong maaari niyang paglagyan. Sa loob ng malawak na opisina, formal na nilagdaan ni Gabriel ang mga dokumentong magwawakas sa lahat ng ilegal na operasyon ng Montenegro Group. Sa isang iglap, inalis niya ang madidilim na negosyo at inilipat ang lahat ng pondo sa mga legal na korporasyon. Isang bagong simula para sa imperyong dati ay nakatayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Pinapanood ko siya mula sa gilid, nakikita ang isang lalaking tuluyan nang nakawala sa hawla ng kanyang madilim na nakaraan at handang yakapin ang liwanag. Bumalik ako sa aking silid upang tapusin ang pag-iimpake ng aking mga gamit. Wala akong maraming dadalhin, tanging ang mga simpleng damit at ang alaala ng aking ama na ngayon ay tuluyan ng nabigyan ng hustisya. Ang utang na loob ko sa nakaraan ay bayad na. Wala na akong obligasyon sa pamilyang ito. Handa na akong tahakin ang buhay na walang halong paghihiganti at panganib. Isinara ko ang aking maliit na bag. Handa nang magpaalam sa mansyong minsan ay naging larangan ng aking tahimik na digmaan. Ngunit bago ko pa mahawakan ang hawakan ng pinto, bumukas ito. Bumungad si Gabriel. Wala na ang malamig seryoso at nagdududang boss na nakilala ko noong una. Ang kanyang tindig ay maluwag at ang kanyang mga mata ay puno ng kagaangan at isang emosyong matagal na niyang pinipigilan. Wala siyang dalang baril o banta kundi isang malinis na asul na folder. Aalis ka na ba talaga matapos mong iligtas ang buhay ko? At ibigay sa akin ang kumpanyang pag-aari mo rin? Tanong niya, ang kanyang boses ay malambot at puno ng isang tapat na pakiusap. Tapos na ang misyon ko, Gabriel. Ligtas ka na at malinis na ang pangalan ng ama ko. Kalmado kong sagot, bagaman may isang bahagi ng puso ko na pilit umaatras sa tuwing naiisip kong lalayo ako sa kanya. Lumapit siya at inilapag ang folder sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, marahan niyang kinuha ang aking kamay. Hindi dahil may paparating na panganib, hindi dahil kailangan namin magtago, kundi dahil gusto niya lamang itong hawakan. Ang banayad niyang pagpisil sa aking mga daliri ay nagdulot ng isang mainit at kakaibang alon ng kilig na mabilis na gumapang sa buong pagkatao ko. Isang tahimik na pag-amin ng mga damdaming hindi na kailangan ng salita. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas ngayon, Isabella. Bulong niya, nakatitig ng malalim sa aking mga mata, hinahanap ang aking kaluluwa. Kailangan ko ng isang kasosyo, hindi lang sa kumpanyang ito kundi sa buhay na itatayo ko mula ngayon. Walang lason, walang panlilinlang, walang mga traidor. Ikaw at ako lang. Tiningnan ko ang asul na folder. Ito ay isang formal na kontrata para sa pantay na pamumuno sa Montenegro Group, ngunit sa ilalim ng mga legal na salita ay ang hindi nakasulat na alok ng isang kinabukasang magkasama. Papayag ba akong manatili sa mundong minsan ay muntik ng kumitil sa aking buhay? Kinuha ko ang kontratang iniaalok ni Gabriel.
Dumampot ako ng isang gintong panulat mula sa mesa, marahang tumingin sa kanyang naghihintay, at umaasang mga mata at isang matamis na ngiti ang unti-unting sumilay sa aking mga labi. 2 taon ang nakalipas. Ang Maynila ay tila hindi nagbago, ngunit para sa aming dalawa ni Gabriel, ang mundo ay isang ganap na bagong yugto. Ang Montenegro Group ay hindi na lamang isang pangalan ng takot at kapangyarihan. Ito ay isa na ngayong kinikilalang korporasyon na nagbibigay ng libu-libong trabaho at nakatuon sa mga proyektong panlipunan. Minsan may mga balitang nakakarating sa akin tungkol kay Bianca. Nakita siya ng isa sa aming mga dating empleyado na nagtatrabaho sa isang maliit at maingay na karinderya sa isang malayong probinsya. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng mamahaling gown at naglalakad ng may taas noo. Ngayon siya ay nakayuko balot ng alikabok at pawis. At tila isang taong nawalan na ng anumang ambisyon sa buhay. Hindi ko na kailangang maghiganti. Ang katotohanan na namumuhay siya sa mundong minsan niyang hinamak ay sapat na parusa na para sa kanyang nakaraan. Tungkol naman kay Don Emilio, ang kanyang pangalan ay tuluyan nang nabura sa mga dokumento ng kumpanya tila isang madilim na kabanata na sadyang kinalimutan na ng panahon. Sa loob ng aking opisina habang lumulubog ang araw, at binababad ang buong gusali sa kulay kahel na liwanag, tumayo ako sa tabi ng malaking bintana. Ramdam ko ang mainit na palad ni Gabriel sa aking baywang. Marahan niya akong hinila palapit sa kanya, isang yakap na puno ng katahimikan at seguridad. Hindi ko naisip na darating ang araw na ang pag-ibig ay hindi na mangangahulugan ng pagtitiis o pagpapaubaya. Natutunan ko na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na hindi nahayaan ang nakaraan na diktahan ang aking kinabukasan. Hindi ko na kailangan ang kapatawaran ng mga taong nanakit sa akin dahil ang kapayapaan ay nahanap ko sa sarili ko at sa taong kasama ko ngayon. Ano ang iniisip mo? Tanong niya, ang kanyang tinig ay banayad na humahaplos sa aking pandinig. Humarap ako sa kanya at ngumiti. Iniisip ko kung paano nagsimula ang lahat sa isang halik na akala ng lahat ay iskandalo, pero iyon pala ang nagligtas sa akin at sa iyo. Hinalikan niya ang aking noo, isang halik na hindi nagmamadali, halik na puno ng pangako. Iyon ang naging simula ng katotohanan. At simula noon, wala nang sikretong makakahadlang sa atin. Ang aral na natutunan ko sa mahabang paglalakbay na ito ay simple ngunit malalim. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa titulong na mana o sa yaman na naipon, kundi sa katapangan na harapin ang katotohanan ng walang pag-aalinlangan. Ang pag-ibig na nagbibigay lakas, ang hustisyang ibinibigay ng panahon, at ang kapayapaan na matatagpuan kapag handa ka ng bitawan ng galit, ito ang aking tunay na tagumpay. Ngayon alam ko na kung sino ako. Hindi ako isang martir. Hindi ako isang biktima. Ako ay si Isabela Reyes, isang babaeng bumangon mula sa abo ng kanyang nakaraan, at sa tabi ng lalaking pinili kong makasama kami, ay handa ng sumulat ng bagong kasaysayan. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pagkakataon. At sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan.